Ang mga unang balita sa umagang ito. Bagyong Mina tuluyan ng lumabas ng Pilipinas, pero nag-iwan ng 17 patay at mahigit 1 bilyong pisong halaga ng pinsala. Eid al-Fitr, ipagdiriwang ng mga kapatid natin Muslim ngayong araw. Ang kumpanya ng langis, nagtaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Ahas na tagpuan sa compartment ng isang bus sa Colombia. At silipin ang highlights ng 2011 MTV Video Music Awards. Huwag mauna, titig na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Lalawigan ng Ilocos Norte, isa sa mga nakaranas ng pagsik ni Bagyong Mina. Bukod sa malakas na ulan, ilang bayan din ang sinalanta ng buhawi. Darito ang report ni Dante Perelio. Sa aming paglalakbay sa bayan ng Paway, dito sa Ilocos Norte, panakanakang ambo na lang ang aming naramdaman. Halos wala kaming nakasalubong na sasakyan sa kalsada. Maging ang kilalang simbahan ng Paway na kadalas ay dinarayo ng mga turista kahit gabi, tahimik na tahimik din. Ito ang aming nasaksihan sa barangay San Isidro sa Sarat, Ilocos Norte. Wala nang bubong ang ilang tirahan, habang may nabagsakan naman ng puno nang manalasa ng 15 minutos ang isang buhawi noong madaling araw ng Sabado. Sunod na tumama ang buhawi sa Lawag City. Pinatumba nito ang ilang puno. Pero di pa rito nagtapos ang pagragasa ng mabagsik na hangin. Madaling araw nitong linggo, isa pang buhawi ang nanalasa sa barangay Masintok sa bayan naman ng Paway. Nilipad ang mga bubong, natuklap ang mga kisame at bumagsak ang ilang dingding ng mga bahay. 12 bahay ang naapektuhan, kabilang ang bahay ni Michael Aligado na nabutas matapos mabagsakan ng tipak ng bato na dala raw ng buhawi. Medyo nagpanik na ako. Yung mga anak ko, pinapunta ko na sa safe na lugar kasi yung mga oras na yun talagang malakas ang hangin. Bumagsak naman ang bahagi ng bahay ni Rodel Langgaman habang mahimbing silang natutulog na mag-anak. Mabuti na lang at walang nasaktan sa kanila. Ang bumagsak na ginising ko na yung mga kapatid ko saka kumana ako ng pang-tali para ano naman hindi mahangin mabaktas lahat yung kasi pag hindi inano namin baka mababaktas lahat Mula Paway, sunod na nanalasa ang buhawi sa barangay Rayuray sa bayan ng Batak. Sa tindi ng hangin, naputol ang puno ng manggang ito at tumilapon ng mahigit 30 talampakan. Sa mga bahay rito, pinakamatinding napuruhan ang tirahan ni Jesse Pamet. Umikot yung hangin, pumasok sa bahay namin. Pagdating doon sa loob ng bahay namin, napuno yung hangin, tinangay na yung bubong namin. Tapos, pag ano ng bubong namin, dinala sa taas, doon na binagsak sa kabilang doon sa may malayo na. Kasama ko yung dalawa kong anak na 6 years old tsaka 5 years old. Dito kami. Tapos nakita ko yung yero, makyat siya dyan na paikot-ikot pa siya. Tapos nagbagsakan na itong kahoy na to, bumalandra dyan sa may pintuan kaya di kami makalabas. Yung mga anak ko naman, kasi bahang-baha na dyan, ginaw na dahil nandun kami sa ilalim. Sa barangay Manalpak naman sa bayan ng Solsona, pagguho ng lupa ang pinoproblema ng ilang residente. Mahigit 10 bahay rito ang nilamo ng mga gumuhong bato at buhangin, kasunod ng matinding buhos ng ulan sa bundok. Sa barangay Biren Milagrosa naman sa bayan ng Badok, isang bangkay ng dalagita ang natagpuang palutang-lutang sa dagat. Kinilala ang biktima na si Jerilyn Tolentino, 14 na taong gulang. Batay sa ulat ng pulisya, Miyerkules nang mapaulot na nawawala si Jerilyn matapos umanong malunod sa Kawayan, Ilocos Sur. Dahil sa pinsalang dulot ng Bagyong Mina, pati na ng mga buhawi, idineklara na ang state of calamity sa buong probinsya ng Ilocos Norte. Mag-a-assess tayo ng agricultural crop damage, tapos housing damage, at saka yung iba't iba pang problema ng medical kasi medyo sumisipa nga yun. So, yung infrastructure, inaobserbahan rin kasi may claims na yung irigasyon ang siya nakasira at pumutok yung ibang dams. We're also concerned that there will be a second outbreak of dengue given that there's so many stagnant pools of water all over the place. Para sa unang balita, Dante Perelio reporting.
Umakyat na po sa 7 ang bilang ng mga nasawi sa Baguio City dahil sa pananalasa ng Bagyong Mina. Ang tambak na basura namang gumuho nitong Sabado, nakakalat pa rin sa kalsada kaya ang mga residente nagrereklamo na. May live report si Jam Sisante. Jam? Nasray, umabot na nga sa 7 ang bilang ng mga nasawi dito sa Baguio City dahil sa Bagyong Mina. Bundok ng mabahong basura ang tumatambad ngayon kay John sa tuwing lalabas siya ng kanyang bahay sa Asin Road sa Baguio City. Problema namin, marami pa dyan sa taas. Pag tinuloy na yung ulan, babagsak rin yun dito. Isa siya sa maraming residenteng apektado ng pagguho ng basura mula sa Erisan dump site na dulot ng pagbigay ng retaining wall ng dump site noong Sabado. Laking perwisyo daw sa mga residente ang basurang nakaharang sa kalsada. Kasi nga hindi man nila kasi ayusin yung dump site nila dyan, pinabayaan. Pero ang pinakamabigat na dagok mula sa pagguho ng basura, ang pagkasawi ng hindi bababa sa 5 katao. Sa pamilya Flores, 3 magkakapatid ang nasawi matapos matabunan ng basura. Si Apolinario, 10 taong gulang, Revilier, 13 taon, at Frando, 16 na taon. Ang isa nilang kapatid, himalang nabuhay dahil naano daw siya sa ibabaw ng basura. Pero natanong ko na, anong magagawa ko kahit magwala-wala ako dyan, talagang hindi na mababalik yun. Talagang hindi naman yun, disgrasya yun. Kasi ipadyos ko na lang. Hinahanap pa ng mga otoridad ang kanilang Lola Antonia na kasama nila sa bahay ng maganap ang trahedya. Natagpuan naman kahapon ang katawan ng 20 taong gulang na si Noy Micael, kapatid ni Jeffon Micael na isa ring biktima. Patuloy rin ang clearing operations kahit paulan-ulan pa rin sa lungsod. Hiling ng mga residente, tuluyan ng tigilan ng pagtapon ng basura sa dump site para hindi na maulit ang trahedya. Talagang malaking basura ang bumaba eh. Nadaganan yung kalsada, walang it's not possible. Sagot ng lokal na pamahalaan, hindi lang sa kanila nakasalalay ang solusyon. Dapat naway sumunod sa segregation system ang mga residente para di na raw kailanganing magtapon sa dump site. Dapat magtulungan tayo so that we will not dump any garbage there anymore. Kung matutupad yung arrangement ng yung residuals, ma-segregate, parang ihaul yung protects. Yung recyclables, ibenta nila sa di malang maiwan sa kwan. Agad muna ang latest mula dito sa Baguio City, Jam Sisante reporting. Maraming salamat, Jam Sisante, nag-uulat live mula sa Baguio City. Baha naman ang pangunahing pinoproblema ng ilang residente sa lalawigan ng Isabela. Darito ang report ni Jamie Santos. Balik normal na ang mga residente sa Ilagan, Isabela matapos rin nilang maranasan ng epekto ng Bagyong Mina. Nagliliwanag na nga ang mga kalsada at establishmento kasunod ng pababalik ng supply ng kuryente. May ilan nang in-enjoy na nga ang pamamasyal sa parke. Pero sa aerial video na ito, masasaksihan ng malawak na pinsalang iniwan ni Mina sa Isabela. Kitang-kitang lawak ng tubig na umapaw sa mga kalsada at tulay. Ang mga taniman lubog sa baha. May 10 bahay rin ang bahagyang nasira sa Makunakon at 3 naman sa Divilacan, pawang mga coastal town dito sa Isabela. Kaya sa pagsilip ng araw, doble kayod ang mga lalaking ito sa pagbibilad ng kanilang inaning mais. Kailangan daw nilang samantalahin ang pagsikat ng araw. Ilang araw din kasing natenggang kanilang mga pananim dahil sa mga pag-ulan dulot ng Bagyong Mina. Walang kita. Sana nga tuloy-tuloy na para may kita naman kami. Pero ang ilang magsasaka, mas mabigat ang inabot na perwisyo. Nasira ng ulan ang kanilang mga pananim. May mga nagtumbahan din dahil sa malakas na hangin. Mas maganda yung ulan eh. Dahil sa mga pag-ulan nitong nagdaang araw, pati na rin sa pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam, tumaas ang tubig sa Cagayan River. Apektado tuloy ang ilang residente. Maraming kalsada ang hindi madaanan, kinailangan pang sumakay ng bangka ng ilan makatawid lang. Sobrang abala po. Sa gaya nito, nakasakay ako ng wave. 20 babayaran ko. Pero para sa ilan, pagkakataon ito para kumita. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting.